mahalagang target nyo, no? Yes, sir. One of them was Salim Makdoum, a Pakistani national. He was ordered liquidated by Rodrigo Duterte through SP04 R2 Las Cañas because he was a suspected terrorist. Okay po? Tagalogin ko po, ano? Hininga ka ng isang mahalagang target o maselan na target. Ang sagot mo, opo, si Makdoum. Si Makdoum. At ang nag-order sa iyo ay si Mayor Duterte. Yung kwan sir, yung si Arthur Las Cañas, sila man ang nag-uusap sir. Si Arthur Las Cañas. Pero ang sagot mo sa affidavit ay Mayor Duterte. Ikaw sumagot na. Kasabot ako sir. So, Go ahead. sir, Apo. order ni Mayor Duterte, si Arthur Las Cañas yan sir ang order sir, pero order yun ni Mayor Duterte sir. Pero kung titignan po natin yung transcript kanina, sinabi mo hindi mo alam. Sir, si Las Cañas lang. Hindi ko alam kung sino yun. Sir, nalilito ako sir. Sorry sir. So ano totoo? Order ni Mayor Duterte? Hindi. Order yan ni Mayor Duterte. So, paano si yan? Arthur Las Cañas ang Sige, sir. kumukuhan. Paano mo alam order ni Mayor Duterte? Sumasalita naman sir, siyang Arthur Las Cañas sir. So hindi mo Sumusunod kay na Mayor lugar. Duterte narinig? Si Arthur Las Cañas sir. Si Mayor Duterte sir. Sagot lang po ninyo yung tanong. Narinig nyo lang yung kay Las Cañas? Las Cañas? Kang Las Cañas sir nga, ang kang Mayor Duterte, ito kang Arthur Las Cañas sir. Sila lang dalawa nag-uusap sir. Hindi mo nakita. Hindi mo narinig. Hindi ko narinig sir, pero sumabi naman si Arthur Las Cañas sir. Hindi mo narinig na sinabi ni Mayor Duterte yun. Opo sir. Hindi mo nakita at narinig na sinabi ni Mayor Duterte yun. Nakita ko si Mayor Duterte, sila naman ang nag-uusap sir. Pero hindi mo narinig. Hindi ko po narinig sir. Okay. So madaling sabi, sinasabi lang sa iyo ni Las Cañas. Oh, si Las Cañas sir. Okay, salamat. My point, Mr. Chair, which I want noted in the record, is that the witness has a tendency to point to Mayor Duterte, but upon questioning, it is assumptions. He assumed that it happened. But to go to the It next is point, noted, the chair is a lawyer, and so are all the other people here, honorable men who can discern. thank you, Mr. Chair. And I just had one question sa NBI. Binigyan niyo ba ito ng abogado nung gumagawa siya ng affidavit? Unassisted by counsel, Your Honor, considering that unassisted, no assistance of counsel, considering that he was there to file a complaint, Your Honor. But in the course of the taking of the statement, he proceeded to give a statement regarding his participation with, supposed participation with DDS, Your Honor. Sa mga kapatid, siya nagko-complain sa Tagalog, nagko-complain siya, pumunta siya doon, at nung siya ay, sabi ko sa ito, no? Nagpunta ka doon, nagko-complain ka, at habang nagkakwento ka, sinabi mo na ito mga kwento na kasama ka sa pagpatay dito sa mga bagay na ito. At iba pa, tama ba yan? Opo sir, opo sir. Okay. At sinumpahan mo yan, di ba? Opo sir. Okay, thank you. Mr. Chair, I'm sorry for making my observations, putting it on record. It's just that the general audience, 99% of our people are not lawyers. So sometimes I make that. Tagalog So, eh. Tagalog. so with your permission now and then, I will just make a conclusion, Sige. not of the committee, but an observation of this representation. May I yield to Senator Lacson? No, it's just about to ask the NBI na nandito. Did that occur to you noong nagsasabi na siya ng mga self-incriminatory statements na mag-provide ng lawyer sa kanya? Dahil in the course of the testimony or yung paggawa ng affidavit, lumalabas na yung member siya ng DDS. So, ini-increment yung sarili niya. Hindi nyo na naisip na kailangan na yata bigyan ng lawyer ito kasi self-incriminatory yung mga sinasabi. It did, Your Honor. However, we relied so much that witness or complainant to us was sent by the Department of Justice, so that the Department of Justice would have thought it
prudent, Your Honor, to provide lawyer if they think, Your Honor, at that point in time that he should be detailing his activities with DDS. Para maintindihan na lahat, pinadala siya ng Department of Justice sa inyo, tama? That's correct, Mr. Chair. At pinadala siya ng Department of Justice yun na alam ng Department of Justice, ay nag-usap na sila, na sasabihin niya na siya ay miyembro ng DDS. That's correct, Mr. Chair. As a matter of fact, in his statement, he said that I am currently under the Witness Protection Program. So, okay. So, yun. Malino yan, ha? Hindi niyo siya ina-arresto noon. Nasa Witness Protection Program siya, at siya ay naglalatala on his own. Pumasok sa kalooban nyo, sa isipan nyo, na dapat, sana, kung siya ay arestado ninyo, bago siya, at sinasabi ko din sa madla, nakikinig, pagka kayo ina-aresto, sasabihin sa inyo, ikaw ay may karapatan na huwag sumagot, di ba? Tahimik ka lamang pag tinatanong, dahil arestado ka. At kung kailangan mo ng abogado, puprovide kami ng abogado para hindi mo mapapahamak ang sarili mo. Pero ito, iba ang sitwasyon dito. Hindi nyo siya ina-aresto, nagpunta siya ng kusang loob, padala ng Department of Justice, nililinaw ko lang para malinaw ang sitwasyon. Tama ba yan? That's correct, Your Honor. Thank you. Attorney Tumira Tama will- po ba yan, Mang Edgar? Opo, sir. Salamat po. Yes, Attorney Tumira. Thank you, Mr. Chair. In connection with the previous question and answer by Deputy Labin, the witness was turned over to us to evaluate his testimony insofar as his personal case is concerned and the Davao Death Squad. Since the beginning, we already advised him to be assisted by counsel. But as things went on, like today, Your Honor, he opted not to choose counsel. And the matter that we investigated is in his personal case. However, when we dwell on the Davao Death Squad, na marami na po siyang revelation, we need to verify the truthfulness of his allegations. So we invited him to go to Davao in order to recover the corpus delicti because he intimated to us that their victims were being buried in some places there. Yung mga ang- bangkay, yung Yes. corpus delicti, mga bangkay. Opo, Your Honor. Pinapunta At- niyo siya mag-isa doon, huhukayin niya. Hindi po. Kasama po namin dapat siya. NBI investigators and NBI of Davao kasi may coordination na po kami. Pero ang sabi po ni Ginoong Matubato, huwag niyo po akong padadapuin ng patay na po ako. So, hindi po namin na case build up yung sinasabi na Davao Death Squad na may utos yung kagalang-galang na mayor po doon at iba pa pong politiko. So, hindi po kami nakapag-case build up sa Davao Death Squad which necessitates the assistance of a counsel, Your Honor. That's correct. All right, okay. Malinaw. Go ahead. Okay. Thank you, Mr. Chair. Sir, kanina tinatanong kita balik tayo kay Mr. Macdum, no? Sabi niyo po na basta't ang sabi lang terorista. So, tinanong kita, ano pang impormasyon? Sabi mo, sir, yun lang, basta't terorista. Tama ba pagkarinig ko or may dagdag ka pa doon? Opo, sir. Yan lang. So, hindi nagbigay sila sa kanya sa'yo ng detalye kung bakit siya terorista, gumagawa ba ng bomba yan, nag-hijack ba ng aeroplano, anong pagka-terorista? May sinabi sa'yo, wala? Wala, sir. Wala. Okay. Bakit, sir, sa affidavit nyo meron kang nakwento? Kasi dito po sa affidavit nyo, ito nakalagay. Why was he suspected to be a terrorist? Pareho po nung tanong ko sa inyo. Panyara page 4 of 15, no? Number 31. Pareho po tanong ko sa inyo kanina, ha? Ang sagot nyo po sa NBI, I do not know, sir. I was told by SPO4 Arturo Las Cañas in a briefing was that Salim Macdum is a Pakistani who came into the country through the back door from Malaysia. He has no record with the Bureau of Immigration. He was the prime suspect in the bombing that occurred in General Santos. Doon po, 2 years ago, ho, alam nyo kung bakit hinahabol si Macdum dahil sa bombing ng Jensan. Pero ngayon po na tinatanong ko kayo,
Ang sagot nyo, wala kayong ibang alam na tungkol doon kung bakit siya terorista. Ito po ba galing sa inyo to, na yung sa Jensen, o may naglagay po dyan? Anong, pakipaliwanag lang po, anong tingin nyo po? Tinuod na sir, tinuod na. Di lang ko kayo maka-istorya, pero tinuod na nga si Sally Macdom terrorist sir, terrorist. Bakit dili makastorya? He said it's true but hindi lang niya makwento. So I'm asking, bakit dili mo makwento? Sorry. Sa tinuod lang yun sir, makabalo ko sa mga istorya kung dili lang tungod kang Arthur Las Cañas. Si Arthur Las Cañas lang ko puro makabalo sir nga terrorist, bomba, si Sally Macdom, basta tanan nga detalye sir kang Arthur Las Cañas sir. Senator Subiri, please. Yeah, to simplify, he says that all information that he gets, galing po kay Arthur Las Las Cañas. Cañas. Kaya lahat ng information niya, galing dyan. So hindi mo alam kundi sasabihin sa'yo. Opo sir, opo sir. Gusto ko lang din naman, babalikan ko lang with the permission of Senator Cayetano. Sa NBI, no? Nagpunta ka doon, nagko-complain ka laban sa DDS, tama? Opo sir. At binigay mo yung salaysay mo, na sinumpaan mo. Opo sir. At doon, sa course ng reklamo mo, ikaw ba'y nasa witness protection program na noon? Nandoon na sir. So nandun ka. So pagpunta mo doon, ang pakiwari mo ay ikaw ay witness na protektado na ng ating bansa. Tama? Hindi pa sir. Ano hindi? Yung Pumunta ka doon, magko-complain ka, magrereklamo ka, alam mo na ikaw ay nasa isang testigo ng gobyerno na kahit na may kasalanan ka, protektado ka. Ano karaan? Oh sir, oh sir, oh sir. Naintindihan mo yung tanong mo, ha? Oo. Naulit ko yan, ha? So, dahil ka nagpunta doon na nasa witness protection ka o ikaw ay protektado ng gobyerno, sa salaysay mo, umamin ka laban sa iyong sariling interes. Na inaamin mo na ikaw ay pumapatay. Opo sir. Tama ba yung sinasabi ko? Yes, Mr. Chair. Pero sa kabila niya, nag-alala pa rin ng NBI na wala kang abogado, pero inassume ng NBI na dahil galing ka sa Department of Justice, nasabihan ka na pagpupunta ka dyan, yung sasabihin mo dyan ay laban sa interes mo at ito ay dala ng pakiwari mo na dahil ikaw ay witness na protektado ng gobyerno, hindi ka na pwedeng habulin ng sinuman sapagkat parang nakipag-areglo ka na sa gobyerno para sa kapalit ng pagtestigo mo laban sa mga pumapatay na DDS, kung meron man. Tama yan? Opo sir. Malinaw, ha? Pakiwari mo, ha? Gusto ko na, intindihan mo yung sinasabi para malinaw tayo. Malinaw sa'yo po? Tinuod, that means totoo po yan. Tinuod na sir. May tinuod kasi sabi Totoo sir. Totoo nga. Totoo sir. Tuod man. Para hindi naman ako mahabol ng mga pulis sir. Yung talagang Para hindi ka na mahabulin ng pulis dahil ikaw protektado ka ng gobyerno. Testigo ka na ng gobyerno laban sa mga ibang masasamang loob. Oh sir. Tuod man. Okay, yun lang gusto kong malaman. Okay, thank you. Go ahead. Ang punto ko kay Edgar, kung galing man kay Las Cañas o hindi, kanina sabi mo, hanggang dun lang sinabi sa'yo ni Las Cañas. Hanggang dun lang na terrorist. Pero sa affidavit mo, siya daw ang suspect sa Jensen bombing. Alam mo ba na siya suspect sa Jensen bombing o hindi? Basta si Las Cañas ang nagsasabi sa akin na suspect yan sa bombing. Oh. So nasabi niya sa'yo. Opo sir.
Bakit kanina nung tinatanong kita kung may alam ka pa tungkol kay Macdum, sabi wala na sir, basta terrorist lang. Sir, itong salaysay ko, sir, sa katagalan, sir, minsan nalilimot ako, sir, nalilito ako, sir. So hindi Yan ka talaga, sure sir. sa testimony mo kung ano pa maalala mo at hindi? Naalala ko, sir. Ngayon nga, binigay ito sa akin ngayon, naalala ko na, sir. Naalala ko na. So, magsasabi naman ako ng totoo. Siyempre, kasali ako dyan, sir. Oh sir, pero paano namin alam kung ano paniniwalaan mo na nakalimutan mo, ano yung totoo, ano yung sinabi ni ganito. Kasi napakabigat nung statement na yon eh. Na kaya matibay loob mong patayin siya kasi alam mo siya yung bumomba sa Jensan. Pero nakalimutan mo na ang dami mong detalye po na naalala mo lahat, pero yung isa-isa kong detalye sa iyo, umiiba ho. Kahit Edgar. Kana, sir, maura ginasa nga ako ikasulti nga tinuod na, sir. Sige po. Dili na bakak, sir. Dili na bakak. Sige, you want to translate then I'll move on to next Sabi ni point. Ka Edgar, yan ang daw masasabi niya. Yan ang sabi niya, katotohanan ayon sa kanya. Again, with the permission of Senator Cayetano, I just want to, yung mga lukot maayos eh. Ang sabi mo kanina dito, ikaw ay asset. Yes, sir. Nagpunta ka doon sa heinous crimes, at ang sabi mo, asset ka. Yung bang asset may bayad? Wala, sir. Wala, sir. Wala, sir. Walang bayad. Papatayin si Macdum. Wala kang bayad, kasama ka sa nila para patayin ng isang tao, okay sa'yo, di ka magtatanong? Lalo na pinsan ng asawa mo, yung asawa ni Macdum. Wala naman ako magawa, sir, kasi project man yun ng mga pulis, sir. Pinipilit ka ba ng mga pulis? Hindi, sir. Hindi naman. O, bakit sasabihin mo walang magawa? Wala naman ako magawa, sir. Siyempre, mga pulis man yung Hindi, kasi kasama ang ko. importante sa akin, malaman ko. Ako, alam ko na hindi ka masyado nakapag-aral, pero hindi excuse yun na hindi ka makapagsabi ng totoo. Oo, sasabi ako yung totoo, sir. So, para sa iyong protection, dapat magsabi ka ng totoo. Dahil dadami pa yung problema natin pagka gano'n eh. Oo, sir. Oo, sir. So, hindi mo naiisip na, ba't naman natin papatayin niya? Terorista yan eh. Kayo sinasabi mo, siya nag-bombing doon sa Jensan. Pag sinabi yung bombing sa Jensan, parang meron ka ng rason. Patayin natin siya. Talagang nang bobomba, pumapatay ng tao yan. Pero sinabi mo kayo na, terorista lang yan. Papatayin mo, sasama ka uli. Papatayin mo si Macdum, sasama ka sa kanya. Kahit napinsan mo, dahil terorista yan. Hindi ko maintindihan yan. Para bang, tapos ngayon haharap ka rito, I'm sorry pasensya ka na. Haharap ka rito, sabi mo, after telling us, kasama sabihin mo sa amin, ang napatay mong tao, minimum 50, sabi mo nung isang araw, hanggang 1,000 kasama ka, alam mo. Tapos ngayon, wala ba tayong konsensya, kapatid? Nagkukonsensya naman ako, sir. Oo, kaya ka ginagawa, nagpunta sir. rito, di ba? Oo. Nagkukonsensya naman Kaya ako, ka sir. nagpunta rito. Opo, sir. Kaya ka humarap dito ngayon. Opo, sir. After 50 to 1,000. Kaya ka sinasabi ko, siyempre kung ikaw, kahit na sinong tao, papatay ka, hindi ka basta papatay, terorista eh. Kasi yung terorista, bakit, ano bang ginawa niyan? Siyempre, ang gatong, sabi ko, nagpaputok, maraming pinatay, angal ka. Eh, hindi mo naman kilala yan, ba't ko papatayin yan? Lalo, wala kang bayad. Asset ka eh. Opo, sir. Asset, walang bayad. Walang bayad, sir. Di ba may sweldo ka kamo dun sa Capgu? 6DF, sir. Ha? 6DF, sir. Oo. CHDF. May sweldo ka doon. Allowance man lang, sir, ang 6DF, sir. Ano ba yung, hindi ba yung CHDF parang Capgu yan? Sa Di ba yan? Civilian Home Defense Force. Oo, sir. Oo. Wala na yan ngayon, noon. By that time, alam ko, ang Capgu pumalit yan, di ba? Oo, ngayon, sir. Kapgo na ngayon, sir. Noong panahon na yon. 6DF, sir. 6DF ako, sir. Pinaba ninyo si Macdum, CHDF ka, or Capgu, or ano ka? 6DF, sir. DDS? Umalis na ako, sir, sa sa 6DF, sir. Umalis na ako. Doon na ako sa... Naging Capgu ka ba? Sabi mo kasi last time, Capgu eh. 6DF, sir. 6DF. Yung, ngayon, ang pumalit na, sir, Capgo na. Parang iniisip ko na nga... Sir, sandali lang po. Capgo na, Ano? sir. Ang sabi nyo rito, nakita ko sa transcript, kung di ko nagkakamali, sabi nyo, Capgu kayo. Ano ba talaga? Capgu o CHDF? 6DF, sir. 6DF, sir. So, pinabago nyo yung statement nyo. Sir. 6DF, sir. Ha? O, sige. Tapos, naging asset kayo ngayon
At pagtapos, kailan ka naging DDS na may bayad ka? Nag-umpisa ako ng DDS, sir, is 1982, sir. 1988, sir. 1988. 1988. Oo, sir. A bit of information, yung CAPGO, nagsimula ito 1987. So 1988, CAPGO na, wala nang CHDF, for your information. Anyway, magulo. Oh, CHDF. EO, I think EO 264, pinirmahan ni President Cory yung pag-create ng CAPGO 1987. So pag 1988, wala na tayo pag-uusapang CHDF, CAPGO na nun. Ako, sir, nag-CHDF ako 1982, sir. Nag-CHDF ako sa barangay namin, sir. Oo, sa barangay namin. We're all friends. I take exception, Mr. Chairman. I was not confusing the witness. I was stating a fact. How could you say that I was confusing him? Well, please address the chair. I was about to tell, I will say, admonish Senator Trillanes to stop saying dates because the witness can hear. You're so near. We're after the truth here. Tama yung sinabi ni Senator Lacson. Tama yung sinasabi ko. Nakalagay sa affidavit mo, CAPGO. Ano ba talaga nasa isip mo? CAPGO or CHDF? 1982, sir. Hindi, tinatanong yan. CHDF ako, sir. O, kaya, Ha? so, ngayon na, sir, ang CHDF, pinalitan na ng CAPGO, sir. Kaya nga, CAPGO, sir. Alam mo, pasensya ka na. Makukuha ko yung record mo sa CHDF. Oo, sir, oo, sir. Sinabi mo, CAPGO ka. Noong una, kaya pinakuha. Alam mo, ginagawa namin ang homework namin dito. Hindi, sandali na. Suspended. Let the witness testify for himself. I will, session issue. I will admonish everyone here in this chamber, senators and also people watching, do not open your mouth. Do not say anything. May kasabihan sa Kastila, yun lang nalalaman ko sa Kastila, magandang pakinggan. Sera la boca para no entran las moscas. Sera nyo ang bibig nyo para hindi papasok ang langaw. So I'm admonishing our friends here in the Senate, and I will call you down. And you don't want me to call you down and embarrass you here. So, let us go back. Sinabi mo ba na CAPGO ka nung nakaraan testigo mo? Sinabi ko, sir. Sinabi mo CAPGO. Oo, sir. Oo. Ngayon, binabago mo CHDF ka. Dumaan talaga ako sa CHDF, sir. O, yes or no? Opo, sir. Opo, sir. CHDF ka na. Hindi ka nag-CAPGO. Huwag titignan yung senador, mahahalata ka. Opo, sir. Opo, sir. Alam mo, ang abogado, pag sinasabi niya, sabihin ko, let it be on record that the witness is looking at whoever. Okay? Huwag kang hingi ng tulong kahit kanina dito. Ikaw ang nasa upuan dyan. Okay? So, sinasabi ko sa iyo, sinabi mo CAPGO ka, binabago mo ngayon, sinabi mo, CHDF ka na ngayon. Babalaan kita, ha? Pagka CHDF ka, makukuha ko yung records mo sa CHDF. Opo, sir. Opo, sir. Okay? Dahil sinabi mo CAPGO, nagpapagod kami rito na kinuha ko yung record sa CAPGO at sinasabi rito, certified, walang taong katulad mo na nagpunta sa CAPGO.
Okay? Opo, So, sir. kayo sinasabi mo si HDF, hahanapin ko yung record nyo. Let the Secretary of the Committee call up the military, the AFP, and find out whether the name of this person, Mr. Edgar Matabato, ever served in the CHDF. Because lahat siya binabayaran. Pag binabayaran, ina-account niya ng COA. Aalamin kung nabayad sa iyo. Sumweldo ka ba sa CHDF? Nagbigyan ka ng allowance? Allowance, sir. O, so meron yan. Kung ipirma ka, di ba? Opo, sir. Sa Oh, barangay yun. namin, sir. Sa barangay namin. Oh, yes. Yes. Just a bit of manifestation. Inamin naman po niya talaga na sinabi niya dati, during the last hearing, CAFGO. Now, bakit niya naman mention na si HDF? That's what he was trying to explain po. Let's consider yung mga year na sinasabi. Kanina po, narinig po siguro natin, noong 1982, CHDF, pero he's being cut short when he is trying to explain bakit yung naging CAFGO. We have to remember po, again, just to make a point, drive home the point, yung point ko po kanina, na this is not a court of law. Remember po, na in cross-examination in court, the lawyer of the witness can always object. But in the proceedings before the Senate, the lawyer is not allowed to object, but simply to advise. And therefore, nangyayari na mayroong mga misleading questions na hindi naman kayang, the counsel would not be able to come to his rescue kung merong mga ganong mga questionable questions. Because nga bawal ang lawyer na mag-object on behalf of the witness. So sana po, again, I go back to my appeal earlier, iwasan po natin yung mga misleading na kapag naman po siguro meron siyang ine-explain, hayaan naman po siya para maka-explain. Thank you so much. I would normally say I resent that remark, but you're a lady. And I will always respect you as a lady. There is no attempt on the part of this representation, and I believe people seated on this bench here, on this desk here, of any attempt to mislead. He has a lawyer. You all know, the whole country is witness to the fact, hindi natin tinuloy ang investigasyon hanggang humanap tayo ng abogado. Para nga ma-advise siya na kung may sasagot siya, makakabulong. Hindi nga court of law ito, pero kaya nga may abogado tayong binibigay para pag may tatanong sa kanya na makakapahamak sa iyo, may abogado ka magsasabi, huwag mo muna sagutin yan. Pag sinagot mo yan, delikado tayo dyan. Hindi nga makakapagsalita yung abogado, pero ma-advise siya. Hindi namin siya hinanap dito, kaya nga pertinent yung sinasabi ko kanina, sino ba ang presentor? Sino ba ang nagdala rito? Lahat yan tinanong natin. So please do not cast any aspersion. We're all lawyers here. I don't want to lecture any other lawyer here. I do not want to be lectured either. So let us proceed. Just to make the record clear, hindi kita ginugulo. Tinanong lang kita dahil sabi mo, sa iyo nang galing, sa bibig mo, dito, sinabi mo, CAFGO ka. Nung sinabi sa akin, walang pangalan na may CAFGO, tinatanong kita ngayon, hindi ko pa pinapakita itong certification ito, pumihil ka na CHDF ka. Alright? Hindi kita niloloko. Pero pag sinabi mo CHDF ka, tungkulin ko at tungkulin ng mga senador dito, hanapin ko ikaw ay CHDF. Malinaw? Opo, sir. Opo, sir. Alam mo, hindi kita niloloko. Opo, sir. Opo, sir. Opo, sir. Okay, malinaw sa'yo, ha? Malinaw sa akin, sir. Okay, thank you. Alright, yun lang. Mr. Chairman, for the record, Yes, just word lang. Senator Pacquiao. What I understand, Mr. Chairman, dito, ito ay inquiry sa isang witness para pakinggan natin yung yung statement ng witness. Hindi natin didipinsan siya o ano, kundi i-examine natin kung nagtasabi siya ng totoo. Tayong mga senador ay mag-iimbestiga, hindi magpuprotekta doon sa witness. Yun po ang rules natin dito. Thank you, Mr. Chairman. Inuulit ko, nagpunta po kayo dito, kayo ang nagpresenta, dahil tinatanong ko kayo na sino nagpresenta sa inyo, sabi nyo kanina, hindi nyo kailangan abogado, nalagay tayo ng abogado, naganap pa kami, meron pang isang abogado dyan naka-reserve.
Pero hindi ho namin kayo lulukohin dito. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Ano po? Kaya magsabi lang ho tayo nito. Nililinaw kasi ang problema niya, pag may sinabi kayo at may affidavit kayo, gagamitin yung affidavit. Kaya nga ho sinabi ko sa mga